Okay, dito tayo ngayon mag-harvest ng luya sa mga tanim ko sa side ng bahay. Instead na masetas ang ilagay, luya muna. Ayun, kung nakikita nyo, wala nang mga dahon. Pwede na siyang i-harvest para gawing binhi. Okay, so lahat ng mga bakante, natamnan ng luya. Ayan. Dito, may dahon pa siya, hindi pa pwedeng pangbinhi yan, hintayin natin. Dito naman, ito, salukuyan kong hinuhukay. Malit lang ang naitanim dito. Ngayon, ito, makikita natin mamaya kung gaano kalaki ang naitanim. Okay, dahan-dahan para hindi siya masugat. Iwasan na masugat kung pangbinhi, baka dun pa sa sugat niya magkakaroon ng fungi o bakterya o pasukan ng mga bakterya. Kaya dahan-dahan. Iniiwasan din natin yung ugat ng mga tanim gaya nito. Sweet Siamese na suha. Ito naman sa tabi niya is kalamansi na grafted. Ayan, malaki ito. Talaga nakuha ko yung kung paano ilagay ang mga organic fertilizer bago magtanim. Sagana siya. Organic fertilizer. Ayan yung mga narabas ko noon. Ganito rin ang gawin natin. Ito, tingnan natin. Tingnan nyo. Kung talagang wala siyang maluwang yung area niya, sa maganda ang pagtubo niya, ganito ang kalalabasan. Hindi siya naiipit. Liga, hawakan mo itong cellphone. Hello. Sige, tuloy natin. Para mabilis. O yan, nakikita na natin. Mga kagarden, yung maugat na ito ng mga puno. Oh. Madidistract na yung paglaki niya. Kaya hindi rin maganda kung itabi sa mga pananim natin na punong kahoy na grafted. Pero sayang lang kasi yung space. Kaya siguro susunod na itanim na dito sa space na ito ay hindi na luya. Hawakan mo ito. Halika mo na. Para matapos ko na ito. Para may pakita ko yung laki ng itinanim ko. Para maniwala kayo na yung maliit na luya nakakaproduce ng maraming laman. Lalo na kung maalagaan ng gusto sa pagtatanim. Mula sa pagtatanim pa lang, mabigyan na siya ng sapat na organic soil. Uy, laki. So dito dapat kunin ko yung pinaka-binhi niya para makita natin totoo na yung tinanim ko doon sa unang harvest ko, yung 1 kilo nagiging mahigit more than 100 kilos. Tipid pa yun ng area. Kung sana ganito rin yung area niya, malaki yung bawat binhi na isa, mas marami pa sana. Kaya abangan guys sa susunod na mga videos ko. I-share ko sa inyo kung paano ang magtanim ng luya mula sa land preparation, mag-prepare ng binhi sa tanim, ano ang dapat ilagay sa binhi para hindi siya
Masira. masira o ano ng bakterya. Okay. So, hanapin natin yung binhi ko. Yan. Okay. Ako. Ganda Ang laki nito. naman Ang yan. laki. Ayan o, ang liit ng binhi niya. O, makita nyo. Sa maliit na binhi. Ayan lang, o. Ang liit talaga o. Grabe, ang liit lang yun nila itanim dyan. Yan, mga kagarden. Ito ang ebidensya. O. Ayan. Sa ganyan kaliit. Ito lang siya, o. O. Yan lang ang naitanim. Pero, ang laman niya ay ganito karami. So, hindi siya mabibilog. Kulang yung space. Hindi siya Expand. naka-expand ng gusto. Kulang pa siya. So, sa sunod na pagtanim ay Dapat mas maluwang. mas maluwang na yung space. So, nakikita ninyo to, natanggal na yung itinanim ko. Ang liit. Iisa lang ang tumubo. Yan. So, yung isa lang ang nabuhay na sanga niya. Eh kung nagsanga pa sana yan, nagsanga pa yan lahat. May probable na pagsangan. 1, 2, 3, 4, 5. Halika. Pero isa lang siya. So kung nagsanga pa lahat yan, at nakaproduce ng ganito, di wala na. Tapos Ha? ganyan lang yung itinanim. So, ganyan lang isa. So mga kagarden, abang-abangan yung susunod na video ko. Ituturo ko sa inyo kung paano magtanim ng luya. Mula sa umpisa. ng preparation, paano mag-treat ng binhi bago itanim. Tuturo ko po lahat sa inyo. Okay, maraming salamat sa susunod. O kaya doon tayo, para makita natin